tingin ko yung adversity, yung mga oh shit moments ng buhay natin, sobrang halaga. Kung alam mo paano pakikinabangan. Pero kung hindi, kakainin ka ng buhay talaga ng mga yan. As in, kakainin ka ng buhay ng mga yan. Laling yung paranoia, yung praning. Ay, nako. Welcome to the $1 Million Filipino Freelancer na podcast. This is Neil Reichel. And in today's episode, okay, may police, may LDR, merong usapan tungkol sa magkakasulutan ba? Wala bang takot sa sulutan? Meron bang ganong mga klaseng mga bagay-bagay? At syempre pera, di ba? Sabi nga kanina ni Mami, ba't ganun yung mga post mo? Puro na lang pera. $1 Million Filipino Freelancer po, Mami, ang tawag po ng podcast. Kaya puro pera. Okay, but before we introduce yung ating guest, i-introduce ko muna yung co-host ko. Okay? Itong co-host ko na to, kung hindi nyo po alam, syempre ito naman yung moment para maibida ko. Naging estudyante ko ito. Trivia lang ha. As in, may program kami ng binuksan. Parang 85,000 pesos yon. Walang call. Sabi niya lang, ito lang mga questions niya. Diretso. Sabi ko, sino kaya to? Tapos nung na-onboard na siya bilang estudyante, in fairness, nakikinig siya. Okay? Ito yung nakakagulat. Ako ngayon ang nakikinig sa kanya. Okay? Ibang klase ang anomalya, the one and only Miss Corina Obrero. Hello Bashers! Ayan, excited tayo. Madami tayo ngayon. Okay, Intro mo. Introduce ko na. Intro. Yung isa, taga-RTU. Doon nag-aaral. Yung isa, kababayan ko, MUP. Sa mga hindi po nakakaalam sa joke ng MUP, saan ka nag-aaral? MUP. Ibig sabihin po nun, taga-PUP ka. Sa hindi nakakaalam na ibig sabihin ng PUP, hindi po siya Philippine University of the Philippines. Okay? Umayos kayo. Polytechnic University of the Philippines. At ang sabi po noon, chismis lang noon, ang mga graduate namin kasama si Ted Filon at saka po si Tado. Classmate ko dati, si Moy Palaboy. Etong ating guest ngayon, graduate ng PUP, engineering, at ang kanyang kapartner, engineer din. Ano ba naman yan? Ang mga henyo ng video editing. Mr. JC Simbulan and Mr. Nino Pagayanan. Magandang gabi. Batiin niyo sila. Sabihin nyo, hi bashers! Hi mga bashers. Dati basher lang din ako. Ngayon, invited na. Nandito na sa podcast. Oo ba? Teka, may tanong ako, JC. Ano ginagawa mo sa Cebu? Na-assign kasi ako doon nung last year ko sa corporate. Saan ka nag-corporate dati? Vistaland, sa Camellia Homes. Okay. Anong work mo doon? Kami yung in charge sa production ng mga housing units, land development, ganun. Sa hindi po nakakaalam, civil engineer nga pala po itong kausap natin. Okay. Nakakasabi mo nga lang. Kailangan dagdagan. Civil engineer. Sige. Okay. O tapos, ano nangyari? Actually, sa malalayong areas talaga ako na-assign ko. Pampanga ako. First kong assignment is Pangasinan. And then na-transfer ng Ilocos, ganun, hanggang mapunta ng Cebu. Yung last ko is Cebu. And ngayon, saan ka na-base? Home base. Saan ang home base mo? Pero Cebu pa rin ako kasi nakapangasawa na ako Cebu eh. Ayun, lumande. Nakakita ng jowa. Okay, Mr. Nino Pagayanan, nasaan ka ngayon? Ako naman sa Valenzuela, pero lumaki ako sa Angono, Rizal. Sa Valenzuela ka ngayon. Una kong tanong agad, paano nyo ba pinag-work ang isang LDR na negosyo? Kasi sa mga magjojowa, problemang LDR, kumbaga yung statistics of failing is so high na pag sinabi po pa lang na mag-LDR tayo, ay nako, magbe-break din lang tayo. The first question is, how long have you been working together na? Kamu na bro? Ikaw na sumagot. Ayun, nag-start kaming magka-work ni Nino is 2021, January, hindi ako nagkakamali. Ni-reach out ko siya noon kasi nga, di ba, nag-resign na ako from work and then almost mga 5 months na akong walang client. Nag-resign ako ng August 2020, mga December na wala pa ako nakukuhang client. So ni-reach out ko si Nino. Then naririnig ko kasi sa kanya before na ayun na may couple of clients siya. So ni-reach out ko siya na kung saan mo naririnig? Nagkasama kami sa isang coaching program din. Doon kami talaga nagkakilala. Hindi ka parang nahiya? Actually, classmates kayo di ba? Hindi siguro more of depleting na rin kasi yung savings ko nun. So kailangan ko nang gumawa ng paraan, parang ganun. I have to do something na. Parang no choice na, parang ganun. So JC, si Nino, talagang online mo lang din nakilala to? Yes, oo. Nagkita naman na kayo sa personal?
Yes, once. Nung birthday niya. Nagkita kami once. Sabay Christmas party na rin nung buong team. Awkward, hindi naman. Hindi naman. Parang, ano na, bro nga ang tawagan namin eh. Ayun, ni-reach out ko siya and then binigyan naman niya ako ng parang work ba. Actually, nag-start lang kami nun. $500 na yung rate niya dun sa client niya. Tapos, ang mangyari is hati kami. So ako, pinatos ko na yung $2.5 per hour. So dun nagsimula yung lahat. Ikaw ninyo, ano namang feeling mo nung biglang out of the blue may lumapit sa'yo? Anong reaction mo naman nung time na yun? Ako kasi busy din ako during that time eh. Kasi may current client ako during that time. And nag-enroll kami sa isang coaching program. Nag-explore ako ng skill na pwede kong gawing expertise. 4 lang kami doon and then yun nga kasama ko si JC. During that coaching program, parang siya yung napagtatanungan namin si JC. Kasi parang siya may alam nun sa mga iba-ibang gagawin dun sa coaching program. Sabi ko nga, nag-manage din ako ng other client. Tapos sabi niya kung meron siya. Feeling ko kasi asset siya kasi he knows something better than what I know. Binirab ko na kasi para sa akin kasi yun pumapasok pa rin yung dun sa philosophy na surround people better than you. You become better version of yourself. So, sa tingin ko better siya doon and isa yun sa mga ko rin. I know na social skills ko na I know how to be with someone na mas magaling sa akin. And then, we started, sabi nga niya, with one client with $2 per hour. So, I don't mind earning kahit $1 or $2 if I'm not doing anything sa client na yun. Para sa akin, if that's how we will start the project, para mas mag-gauge pa namin yung how compatible we are dun sa mga succeeding client. I think that's the first thing na natutunan ko working with JC. No, parang love at first sight. May tanong ako. Okay. Siyempre, konteksto sa mga nakikinig ngayon. JC at saka si Nino, sila ang mga utak behind IGGV Marketing. Anong ginagawa ng IGGV Marketing? Siyempre, gumagawa sila ng mga videos. Yung mga videos na to, madalas ngayon, it would be reels, mga shorts, mga TikToks. Diba? Yun ang ginagawa nila ngayon, which is used for marketing ng mga kliyente nila. Question kong isa is, Nino, nung lumapit sa inyo si JC, may time na ba na you have hired before other than JC tapos pumalpak? Madami na, actually. Okay, ngayon. Hindi ka ba nag-iisip na, nako naman, isa na naman itong palpak na naman. Hindi ka ba napaisip na ganon? I think hindi kasi the reason kaya pumalpak din yung mga previous hired ko is inuna ko yung relationship before the skill. So they are someone na kakilala ko or someone na close to me that would be beneficial during my early perspective kasi sila yung mga friends ko, sila yung mga kilala ko na sa tingin ko makakatulong sa akin. Tapos pwede ko pa silang i-hire with a lower rate. So nung nakita ko si JC, yun nga, compared to the other team members that I have is he knows better than what I'm doing. So I don't have to let him know kung anong gagawin. Sometimes he let me know what I'm supposed to do. And yun yung isa sa nakita ko na I know this is not gonna fail. So game, you were in a coaching program, pareho kayo, mag-classmates kayo. Eto naman yung next na tanong, JC. Hindi ka ba parang, okay, depleting savings, di ba? Pero bilang lalaki, bilang tao, madali na naman tayo dito. Okay, yari tayo. O, hindi ba parang nakakasakit naman ng ego, ng pride na, eto trivia lang si JC 3 years ago, nag-upload na siya ng mga tutorial ng video. Hanapin niyo po pangalan niya sa YouTube, JC Simbulan. Nagpapakita siya mga paano nagre-render 4K edit, ganon, okay? Hindi ka ba parang, langya? Ako 2.5? Kumbaga, bakit ako tatanggap ng 2.5? Hindi ka napaisip ng ganon? Actually ko, napaisip din ako nung una. Kasi di ba coming from corporate, ganito yung sinasahod mo, tapos biglang dito sa freelancing na parang pinili mong gawin is ganito lang pala. Pero hindi ko na rin inintindi. Gano'n katagal? Siyempre, mga dudero yung mga listeners natin. 2 weeks, gano'n. 2 weeks, 3 weeks, mahaba din. Ang inisip ko is a stepping stone na lang, parang experience or pang-add sa portfolio yung gagawin kong work kay ninyo. Kasi naghahanap din ako sa mga job boards, mga freelancing websites. Kasi naghahanap sila ng mga proof or mga portfolio, gano'n. So yun din inisip ko nung time na yun, nung nilapitan ko si Nino. Aside dun sa depleting savings. Nabanggit na yung sinabi mo na stepping stone. Hindi ba sumagi sa isip mo na, okay, stepping stone sa ngayon kasi depleting na yung savings, pero what made you decide to continue working together pa? Hindi ba parang, ngayon, pantawid gutom lang. Sige, payag ako ninyo. Pero ba't nagtutuloy-tuloy pa rin kayo? Nung kasing parang merong isang client na sinabihan ko si Nino parang
ayoko na ako yung mismo yung mag-edit, yung fulfillment ba sa client. Tapos, ayun, may in-offer si Ninyo na sa akin that time, parang, sige, hanap tayo ng isang video editor na pwede mong i-manage. Parang may cut ka na lang, yung editor na kukunin natin, siya yung gagawa talaga nung video. And may nahanap kaming isang editor na magaling na na-hire namin. So, doon nagsimula yung parang... Nasa inyo pa rin? Yes, nasa amin pa rin hanggang ngayon. Okay, so doon nagsimula yung parang... contractor mindset ba na concept. So, i-add ko lang doon. Go. Sige. So, para kasi, yung concept na kasi yun is, I have this mindset na to help other team member towards freelancing din or kung ano yung ginagawa ko. So, I'm not employee-employer mindset na kung ano yung employer, yun lang yung ibabayad mo sa kanya. Employer mindset. Parang andun pa rin ako sa perspective na may commission siya from the portion of what we're earning sa client. Mas ma-value niya yung ginagawa niya sa client niya. At saka mas magkaroon siya ng accountability doon kasi pag nawala yun, wala din. Mauubusin siya ng client. So, that's the other way around. Kaya I come up with a better proposal para doon kay Casey how we started. And I don't have long-term perspective during that time. I'm just trying to see and test if this gonna work and see how it works in the long run. So far, dinuplicate ko lang yung ganung process. Teka, ito, yung isa, marami kasi nagtatanong. Contractor's mindset, diba? Ang idea kasi ng contractor's mindset is you get the job or you get the client, you hire someone to do it, make a profit, diba? Happy rin yung pinag-outsourcean mo. Ngayon, marami nagtatanong, ano ba yung ideal rate? 50% ang kinita ko, hindi ako nag-fulfill. Di ba susunugin kaluluwa ko? Di ba swapang-swapang ko? Di ba? Dapat small lang. Dapat 10% lang yung margins ko. Kasi hindi naman ako naghihirap naghanap lang ng client. Anong sagot mo doon ninyo? For me, depende pa rin yun sa financial literacy mo. I was not yet established when it comes to the expertise ng I know because I don't know how to edit. That's why I have JC because I don't know anything about editing. I just know something about editing and that something became my knowledge to create some offer. If I was getting started, I would consider a small portion of doing something because hindi na ako nasa stage where I need something as a source of living. Yes. Para sa money now context. So, I have this cash flow where I have payments for my monthly thing. So, this another cash flow that I supposed to get from a different client is something na kikitain ko na lang as another source of income. So, charging high is something na gagawin ko na siya after I concrete yung offer and yung process ng how I will be able to establish my authority dun sa ina-offer ko. Kasi during that stage when we are starting this low, sabi ko nga $2, $4, we have $6 and then we have $8. So as long we became more expert on what we're doing, that's the time that we charge more dun sa client and up to now. Kaya ako siyang pumayag, maybe I would just answer that way or I would say, hindi ko siya kailangan agad. Kasi nung the way I started, I just keep my cost of living the same for the next 6 months to 1 year. Walang luho? Wala. Kasi nasa bahay lang eh. It's happened during pandemic eh. So, we don't have option to go out and we're not vaccinated. During the time, bawal lumabas yung vaccinate kasi diba, kakain ka hanapan ng vaccine card. Try ka hanapan ng vaccination card. So, we don't have luxury to go out. So maybe that's one of the reasons why I have focus because I don't have option but to do it. Pero ang totoo lang, Corina, barat lang talaga si Nino. Hindi talaga siya nagpabakuna para hindi sila libre makalabas. Na grabe ka naman hindi sa nga. barat siya. Hindi dahil sa libre yung bakuna. Hindi yon. Para hindi nga sila makalabas. Hindi sila makagala. Bastos ka. Joke lang. Naririnig Okay, ng bata. JC, on the end naman bilang fulfiller, di ba? Eto siya. Parang, hindi ba ako binarat nito? Malaman naman ko 50%, wala siyang kapagod-pagod. Ako yung nagpagod.
hindi bumabangga yun sa isip mo kasi marami sa atin. Well, ako, talagang gumana ako sa ganun. Nag-isip ako na parang, lugi ako dito, dihado ako, nagpagod. Siya hindi. Siya lang naghanap ng kung sino yung buyer, tapos ako yung fulfiller. Laway lang Diba? daw yung puhunan. Ganun. Oo. On my side naman, coach, kaya parang hindi ko na rin siya masyadong inisip. Kasi nga, meron pa naman siyang parang overhead na mga expenses, like yung mga tools na ginagamit namin, mga subscription, gano'n. And then, meron din siyang binabayaran ng team member na gumagawa ng mga ibang tasks din, like mga YouTube SEO, parang mga gano'n, sa mga clients na handle namin. Hindi naman kasi for, sa sarili ninyo, it's for the agency. Tingin ko mahalaga din yung ganong klaseng thinking, even without the tools, even without kung ano bang ibang expenses ninyo. Tayo bilang fulfillers, I think maganda pa rin na hindi tayo nag-iisip muna na parang, naisahan ako. More of, hanapin natin, ano kaya mga pwede pa nating opportunities ang mag-gain out of this transaction. It might be a small transaction at first, di ba? Pero tingnan niyo kayo. Perfect example, di ba? Palit lang na transaction una. Ngayon, partnership na kayo. Yun ang nangyayari sa inyo. Tanong ko, Corina, kasi nga, sabi ko nga kanina, madami ning nasunog sa ganito partnership, magkaroon ng parang pareho kayong agencies, di ba? Hindi kayo nag-worry tungkol sa sulutan. Na kinakausap na mismo ni JC, yung kliyente. Hindi ba ako mag-worry Lalo na sa part ni Ninyo kasi kanina sabi niya, I don't know how to edit. I know something about editing. Di ka ba kinakabahan, Ninyo? Alam mo ba kung anong nilalagay ni Ninyo sa LinkedIn profile niya? Ano? Video editor. Video strategist. Ninyo. Sige. Sagutin mo yan. Sagot. Sa akin kasi, I started the relationship in the right way kasi that's first impression for me last. So, I'm trying to be honest with JC how much we're gonna earn, how much we're gonna split, and how much will be the profit for each one of us, what will be the task role. So the expectation is set sa first pa lang ng onboard ng client. So he know exactly how much I will get. So he know exactly how much he will earn as well and how much the cut for the fulfillment side. And maybe because of my also foundation as a Christian, meron na kasi nangyaring ganon, but it's not JC, some other contractor na ginawa yun. But pag happy siya doon sa isa, okay, I can get another one. At least nakilala ko yung character ng isang taong yan. It's not my loss, actually. Mas tinitreasure ko yung relationship versus the client. Okay. So I rather lose a client than lose a team member. Kasi a client for me is mas mabilis palitan. But a team member, in order for you to build a great team, mahirap hanapin yan para sa akin. There's someone that will be the same vision as yan. Yes. Ikaw, Ninyo, anong take mo doon? Ay, ikaw, Si JC, JC na, anong si take mo? JC. Sorry. Dagdag ko lang din, coach, doon sa sinabi ni Ninyo. Actually, may mga clients siya na parang naghahanap din ng iba pang editor. And yung nire-recommend din ninyo is kami-kami din sa team. And then actually, parang most of our clients, parang kinakausap ko din. Gamit yung account ni Ninyo. Di ba? Ganun siya. So, minsan ganun kasi yung initial na setup namin before. Sige, tactics. Gaano kayo kadalas mag-meeting? Gaano kayo kadalas mag-usap? Kasi yun lagi sinasabi, no? Kasi may miscommunication. Hindi kasi kami nakikita regularly. Hindi ba kami nakikita in person? Once pa lang. Yun nga, once nga lang. So, kailan ba yun? Kailan yung huli niyong kita? Yung una at huli niyong kita? December. Birthday ko. December 20. bro. 20. December 20. That's the first time that I celebrate my birthday with Christmas party. It's the team. Parang I have never experienced doing that kind of celebration. So first time din namin. First time ko rin yan actually. So day-to-day activities like every day, may 3 times kayo na Zoom call na, nandiyan ka pa ba? Baka hindi mo bayaran yung invoice. Paano style nyo? Paano ginagawa ninyo, JC? Minimit ni ninyo yung individually once a week before, pero lately hindi na namin medyo nagagawa since yun nga, nagka-problema si Ninyo. Pero before, weekly yon. Meron kaming team meeting and then individually minimit din niya on a weekly basis. Kwento ko lang saglit ninyo. Nung dati may boss ako, kasi kalokohan ko naman to.
Sabi niya, nasan ka? Dito lang po ako kay Dr. ganito, ko-cover. Saan ka ngayon? Dito lang po ako, ganyan-ganyan. Minsan tumawag siya, nasan ka ngayon? Dito lang po ako. Sabi niya, hindi ka kumakain ng braised beef? Langya, saktong-sakto. Braised beef kinakain ko sa Leching. Nasa Green Hills ako. Dapat nasa Santo Tomas ako. Nasa Batangas ako. Sabi ko, hindi. Marami kasi, dudero. Totoo. Kasi nadala. Marami din naman kasi, parang, ano nangyari sa boss namin, sa partner namin? Walang communication. So ano ba talaga yung pinakatingin yung effective na tactic na if you could teach other agency owners and would-be partners on how to make this effective, ano yung tingin mong number one na dapat ginagawa nila ninyo? So I think the way I learn in Tribe is when we get started, we will make mistakes. And I do expect that as well during our process. So when we make mistakes, we learn from our mistake, me and JC. Kumbaga, we lost client, ganun talaga, nga during that month. So we have to bounce back and see what we learn. Kumbaga, pag nawalan ka, pares kami damay kami dun sa loss na yun. It's not something na ako lang. And then kung may pagdududa man sa ginagawa niya, I don't kasi we have our own time. We just send a message. I also value and respect others' time. Kung mag-message siya during that time, at the end of the day, we just probably make sure na nag-response kami sa isa't isa sa message ng bawat isa. Kung may kailangan siya sa akin or may kailangan ako sa kanya. By the end of the day, we want to make sure that we reply on those messages. So, I think that's the ilang para sa akin to have longer relationship kasi he has his own stuff and I do mine as well. Pero I think the only reason why we stay together and longer sa agency is we keep on communicating and learning from others' mistakes. Ikaw naman dito, JC, anong tingin mong pinaka dapat ginagawa ng iba? To add lang din dun sa sinabi ninyo is, ayun nga din, more on lang din talaga, communication. And then, if may mistakes, be brave enough to admit the mistakes. Uwe, paano na ginagawa? Hirap kaya yun Kunwari, medyo may pumalpak doon sa client, ganun. Diba? Mga client deliverables. Kasi parang ako yung parang dadaan mo na sa akin yung video before i-send kay client, parang ganun. Okay. And then merong isang video na na-send kay client na parang ang sabi ng client is parang ang pangit, parang ganun. Parang yung voice daw is parang ang pangit. Pilipino yan. Alam mo bakit? May sinabi parang ang pangit. Hindi niya pa sinabi. Kung Amerikano yun, pangit. Parang tapos, ganun yung video daw hindi sync sa audio. Mga ganung tipong comment. Doon naman ako sa mistake na parang hindi ko na-review yung video bago ko sinend kay client. Mga tipong ganun. So, open lang din. Pag may mistakes, admit lang din. So, and then ayusin na lang. Make up for the mistakes dun sa client mismo. Paano nagme-make up for the mistakes sa ganun? Unang-una, parang mag-apologize kay client and then gagawin yung revision the soonest possible time, ganun. Most of the time naman is naiintindihan din naman ng mga clients. I think isa pa pala idagdag ko. Go. Sige. Is isa sa mga key, kaya kami nagstay pala ni JC, is yung ayaw niya gawin, gusto ko gawin. Example, ano yun? Ayaw ko mag-edit. Pero video editor siya. Ano gusto mong gawin? Anong ayaw ni JC gawin? Ako naman, ayaw kong communicating with clients, ganun. Yun naman ang gustong-gusto rin ninyo. So there we're are opposites. May opposite kaming ayaw niya at gusto niya na para nagba-vibes kami doon. And doon kami nag-agree to stay on our expertise levels pagdating sa people management. Ako yan kasi mas gamay ko yun. Mas magaling ako sa social relationship and people management, which is ayaw naman ni JC yun. Tapos, more on the tech stuff naman ako, parang mga project management. Kasi ayoko ng mga bling-bling stuff sa mga ganun. And you mentioned kanina mistakes. And kahit tayo naman, Corina, di ba? Talagang we make a lot of mistakes. Pero owning up to mistakes, ay nako, Corina, naalala mo, no? Mga unang mga mistakes ko, parang how to own up to it, napakahirap. Sa totoo lang. Pero as soon as you start to learn how to own up mistakes, ay sobrang liberating. Ito ngayon yung isa kong chika.
Okay. Yung mga nakalkal Personal mo. naman to. Mga nakalkal ko. Si Nino muna. Okay, si Nino. Medyo Bigla malandi na-hot seat siguro eh. to nung dati niyang buhay, no? Malandi dati. Okay. Many people think na yung mga na-interview natin, marami sa kanila overnight success. Pero ang totoo, hindi. Kung hahalukayin mo mga pinagagawa nila, may kita mo, ay, ito pala pinagagawa nito dati. Si Nino, call center guru yan nung araw. Alam niyo ba? Meron niyang YouTube channel, 3,000 followers niya, ang subscribers niya. Okay? May mga videos niya na 12,000 pa yung mga views. Mga ganun katindi. May 100,000 pa yata. Ano mga tinuturo ni Ninyo doon? Abay, paano matanggap sa call center? O, di ba? Wow. Oo, as in ganong level. Tapos, ilang years ago rin, parang 7 years ago, kung di ako nagkakamali. Wow. Ganong katindi. OG YouTuber pala to. So, ibig sabihin, naiintindihan na nila ang marketing beforehand. Medyo may konting grasp na sila. Tapos, saka sila pumasok sa freelancing. Ang curious ako, starting off muna with JC, nag-corporate ka na, okay naman ang kita mo, na-assign ka nga lang sa malalayang lugar, binata ka naman nun. Bakit ka pa pumasok sa freelancing? Para lang makatanggap ng $2.50 per hour. That time kasi coach, parang medyo tinatamad na rin ako sa corporate and then naghanap sana ako ng something na scalable. Kasi 'di ba sa corporate is parang nakabox ka, fix yung monthly mo, parang ganun siya. And 2 years before ako nag-resign, naririnig ko na rin kasi yung freelancing. Mga anong taon to, JC? Mga 2017, something like that. And then nag-enroll na rin kasi ako ng mga courses. Like, yan, video editing, doon ko natutunan sa online course. And then nagbabalak na rin kasi talaga ako ng umalis ng corporate. And then freelancing na talaga yung gagawin ko. 2019, nag-file ako ng resignation pero hindi lang tinanggap. Parang nabola-bola ako ng konti, so tuloy pa rin. 2020, talagang sabi ko, ayoko na. So finally, Umayaw na. 2020, ayaw na talaga. That's August 2020. And then, Parang dali lang, ano? Sabi mo, ayaw ko na. Pero pag pinasok ko yung freelancing, yawa na. Gusto ko na bumalik. Ang hirap pala nito. Hindi pala. Naramdaman mo yun, JC? Diba? Inayawan mo. Parang December, wala pa akong client. Parang naghahanap na ako ng pang-engineer na uli. Actually, naghanap nga din ako ng ng parang, 'di ba? Babalin mo, bubuhayin mo yung job street mo, no? Yung parang mag-immigrate sa Australia, may work ka na, parang gano'n. Pareho tayo. Nag-apply din ako ganyan. Hindi, immigrate. Mag-migrate nag-apply akong minero sa Australia. Ikaw, ano in-apply mo, JC? Hindi Apple seeker. Pa lang, coach, parang nagtingin-tingin pa lang kasi parang may seminar silang gagawin ng Cebu that time. Oo. Buti hindi ako natuloy. Natanong ko na si Nino bago pa yun. Tapos, sinaga mo lang talaga. Sinaga ko lang. Buti, tas hindi ka naging Apple picker. Buti na kilala niya si Nino. Sige. Yung nag-apply ka, sabi ko, kasi di ba gusto ko ng Porsche, sabi ko, imposible magka-Porsche ako dito sa Pilipinas. Ano yun yan? Yung iniisip mo yan? 2011, 12. Ano yun? Nasa corporate ka pa? SMDC, nag-ahente ako saglit ng SMDC. Kaya ako na, sa MOA, may bumili sa akin. Talagang itsura lang. Shoutout Miss Winnie, Kuya Mario. Sobrang simple lang talaga. As in, sobrang simple. Walang ka-accent, walang alas. Bumili 2 unit ng kondo sa akin. Ako, anong ginagawa nito? Diba? Ganyan ka talaga? Hindi talagang, sir, ano pong kabuhayan ninyo? Kung diretso ka. Kasi sinabi nila sa Australia. What do you do for a living, sir? Wala pang what do you do for a living, di ba? Siya daw baker, si asawa niya sa McDo. Sabi ko, pwede kaming mag-asawa dito, sige. Wala pa kaming anak nun. Sige, apply, ganyan. Tapos pagdating daw doon, tutulungan daw kami. Talagang consistent communication. Nag-down na yata ako doon sa, shout out Respal, doon sa immigration na, parang 200,000 na yata ako, pinangutang ko pa yun. Tapos malaman ko, kaya masama loob ko nun. Yung school ko, hindi daw siya primary university sa Pilipinas. As in, parang tertiary lang siya. Sakit, no? So, ang sakit talaga. Yung asawa ko kasi St. Paul graduate siya.
Tapos siya yung primary applicant. Ayaw nga nung asawa ko. Kasi parang, anong gagawin natin dyan? Sabi ko, naka-Porsche tayo pagdating. Right-hand drive naman. Ayan mo na, naka-Porsche tayo. Tapos, nasayang lang. So, yun. Yung kay Ninyo, eto, dito ako na-curious, tong parte na to. Okay. Call center ang tinuturo niya. Kung baga, he was on the road to becoming call center expert na guru. Meron siyang video ng 160,000 views. As in fairness, ang galing niya magturo doon. Sinasabi niya pa, di nga ka. May mga gano'n-gano'n pa siyang mga term. Diba? I-link natin yung video na yun. Paano ka napasok sa freelancing? So, na hindi ka pa rin marunong mag-edit ng videos. Nag-enroll pa siya. Oo, mastermind pa. So, actually, dun sa freelancing, parang hindi ko talaga siya pinursu when I just getting started. I just don't have an option. Nung nagko-call center talaga ako, and I teach people how to be a call center agent, kumikita talaga ako doon, like, sa mga referral. If I landed someone a job, the company will pay me for referral fee. So, doon talaga ako siya kumikita. And then, what happened is, lumipat ako sa isang company na kung saan, sa tingin ko, mas malaki yung magiging kita ko doon na referral bonus. And then, what happened during that time is, nag-background check sila sa akin. Mm-hmm. Kasi part of the company process. Tapos yung pag-background check nila sa akin, I found out na meron akong pending case dun sa NBI. NBI? So, may hit ako in short din nung kumuha ng NBI. Ano so, ibig sabihin nun pag may hit? Ano nga ba ibig sabihin nun? May kaso as in may pending case ka, gano'n? Oo, parang gano'n. It's my first time, so hindi ko rin masyadong naiintindihan. Parang ang una lang sinabi sa akin, may hit ako. And then I check kung ano yung hit ko. And nalaman ko, meron akong parang bouncing check case. And then I recall, before my brother asked me to sign something for his loan. Tapos yung co-maker. And I think that was 7 years. Totoy na totoy pa bago siya umalis. I trusted my brother so much kasi yun nga, siya yung nagpaaral sa akin. And so I just signed it for the sake of him going out abroad to use the money na makuha niya sa loan. And suddenly, hindi niya nabayaran yun. So, because of that, nagkaroon ako ng case. Yung case is bouncing check. Tapos, yung case na yun is napunta na sa kote. So, hindi na ako na-reach out. And then, hindi na ako nakatira sa Angon. No? Tapos, nakapangalan yung case niya sa brother ko. So, dalawa lang kami. So, pag may mga case galing sa letter galing kay Kuya dati, hindi ini-ignore ng parents ko. So, para i-return to sender ulit. So, hindi ako na-inform during that time. Pero kahit naman na-inform ako during that time, I'm not financially capable to do anything about dun sa loan kasi ang naluni ko yun parang 295,000 so far. Ganun siya kalaki. And I was working in a corporate earning 18,000 to 23,000 monthly sa call center. So, yung yearly na sahod ko is parang nasa 400 lang. Or, hindi, nasa 300 lang. So, kung kahit pag sumasamahin ko isang taon ng sahod ko, parang kukulangin pa rin hindi ako ng sahod. So, to cut the story short noon, parang hindi ako natanggap sa work. Yung business ko rin, nag-stop kasi hindi na ako makakuha ng referral. Wala kang work. Tapos, nag-pandemic pa. So, hindi rin ako makapag-work. Nag-pandemic? Pag-relax din. Ha? Nag-pandemic? So, hindi ako makapag-work kasi hindi ako makakuha ng NDA. So, kahit saan company locally, bago ka mag-apply, syempre hanapan ka ng NDA. And I can't kasi nga may pending. Nalaman ko na meron pa akong pending warrant nun. So, I was so nervous during that time kasi I don't know what to do. And I asked some parents na pag ganun daw is either mag-bail ka. So, kung mag-bail ka, babayaran mo yung kailangan mo bayaran. And then I asked someone kung magkano babayaran doon. I think nasa 60,000 during that time. Kasama na yung first check na nag-bounce kasi yun yung babayaran to. Hindi pa payag yung parang creditor mo na yung bailout ka, tapos laya ka ulit, di ba? So, hindi man kanila magbayad talaga ng utang. So, I am not financially capable
bayaran during the time kasi I don't have work. Zero, as in zero. I don't have any resources during that time. In God's grace, nagsimula ako na-reach out lang ako ng isang friend ko na kung pwede daw akong mag-work online. And I have sales background kasi nga nasa call center ako eh. Kaso wala akong equipment kasi skill talaga ako nun. And parang we're just get married no, na parang 1 year pa lang and our baby just 1 year old. Parang sobrang depressed ako kasi you just have 1 year old that you have to feed. Tapos you have some bills you have to pay and then you just get married para ipasa yung burden sa asawa mo, di ba? So parang that's my biggest why when I'm just getting started. And then I don't have equipment during that time. Parang as in CPU, mouse, monitor, wala. Zero. So I asked my friend to lend me some CPU. Tapos I asked another friend to help me to magkaroon ng monitor. And yung monitor, alam yung monitor na makapal. Hindi yung ganun pa yung monitor na pinairam niya sa May picture tube. May picture tube pa. Excuse me, tawag doon namin, may puwet. Tapos yun, and then yung mouse, etc. Yun, nakapag-start ako noon. Kaso, yung requirements din sa work, dapat dual monitor. Sabi ko, dual pa, sabi ko, paano ko ito pagkakamitin? So, may TV kami sa umaga, sa gabi, monitor ko siya. So, that's how I started. Anong trabaho na ako mo noon? Online? Sa sales call siya. Doon ako magaling. Okay, that's why Magkano closing kinita mo client nun? is nasa 20 plus lang yan. 20? I think 21 in a monthly basis. Pero I started 18. So sabi ko, talo-talo na to kasi I was stuck for 6 months nung nalaman ko yung work na yun. Hindi ko muna sinabi sa wife ko. Kasi nai-stress siya pag nalaman yung wala na akong work. So parang 3 months ko yung hinide. I was jumping from one company to another para lang makuha yung 30 days na pay. Kasi makuha mo agad yun eh. Then pag nag-background check na, aalis na ako. Kasi I know na hindi rin naman ako magko-continue after that. And then, what happened during that time is, ginawa ko is, yung mga pinagpuntahan kong BPO, I also sell kanin, parang ulam. So that's why may page akong pangalan, parang Ellis Silog Meal, parang gano'n. So, may contractual mindset na ako during that time pa lang. Sa baba kasi yung parang mga building ng call center, mayroon parang nagtitinda doon ng silog meal. So, kinontrata ko na sila that I will sell something sa kanila. Tapos, kita lang akong 10 piso from what they are doing. Tapos, iaakit ko papuntang building doon sa dadaling ko lang. I do that for 1 month. Nung tumagal, kinikita ko lang sa 600. Pero yung pagod ko from magbuhat ng different. Tapos, nakuhanan pa ako ng pagkain. Yung parang nilagay mo lang dun sa rep ng call center ka. Tapos may kumuha pa ng pagkain na yun. Lugi ka na agad dun sa sa napahunan mo na para sa pagkain. So, parang kinikita ko na lang sa kanya dahil ma-minus ko pa yung pamasahe ko nasa 500. Pero sabi ko, I think that's not gonna last. Parang, I have to think something new. Tapos yun, dumating yung offer ng friend ko. That's why, start ako yun sa sales company. And then, I have free time nung nandun ako sa desktop. So, I scroll anything possible that I can learn while doing anything at home. So, hindi ko pa alam yung freelancing nun. It's just like, nalaman ko lang kila JC. Sila nagturo sa akin nun. Yung isang kasama. Hindi ko siya alam. I just know freelancing once na nakilala ko sila. So, meron lang ako idea na if I'm good with serving this client, tapos if I can get another client, and then I can have someone do it. Kasi ginawa ko sa wife ko eh. Doon ko nag-start na experiment. Nakilala ko si JC, tapos nakilala ko yung ka-team namin na nandun din sa freelancing sa Thrive. So, that's the only time nagkaroon ako ng problema. Ng idea about sa freelancing. Pero during that time dun sa is, hindi talaga ako lumalabas. Kaya ganun coach yung sikreto kanina. Hindi talaga ako lumalabas. Hali ka na. Punta na tayo presinto. Tawag dito, tingin ko yung adversity, yung mga oh shit moments ng buhay natin, sobrang halaga. Kung alam mo, paano pakikinabangan. Pero kung hindi, kakainin ka ng buhay talaga ng mga yan. As in, kakainin ka ng buhay ng mga yan. Laling yung paranoia, yung praning, ay nako. Alam mo yung naglalasang bakal yung lalamunan mo. Di ba? Tapos, kumbaga,
Ay, ang hirap talaga. Sa mga nakikinig, okay, hindi ito para magpaiyak o anuman ha, pero sinasabi lang namin dito is this, kung meron ka talagang gustong mangyari sa buhay mo, maraming paraan. And right now, the internet nga is the greatest equalizer of everything. Yung access to information, nandyan yan. Kaya nga kasalanan ang maging purita. Ano ba, magtatanong ka na magtatanong. Di magtanong ka, okay. Kung may amot yung pinagtatanungan mo, okay lang, di magtanong ka ulit sa ibang tao. Parang yun nga, nangyari kay JC. Imagine kung hindi nagtanong si JC kay Nino. Imagine mo kung imagine mo kung si Nino, binanatan lang ng, ay wala akong equipment. Ayoko kaya ng monitor na matambok. Gusto ko slim lang. Diba? Yung internet ko kasi hindi mabilis eh. Kahit pa data lang yung hawak mo, diba gagana naman talaga yan. At sa umpisa lang naman yan. Hindi yung, hindi 100,000 a month. Ayoko na, no? Dito na ako sa zero. Masabi ako sa zero. ML na lang ako. Welcome to Mobile Legends. Yun na lang maghapa ng buhay mo. Diba? Corina, anong paborito mo sa episode na to? Dalawa. Yung alam nila kung ano yung strengths nila. Sobrang complimenting. So, hindi siya issue na, ay, baka ganito na, ay, ganyan. Sobrang complimenting. Tapos, sobrang natuwa ko dun sa kwento ni Nino, yung sa dulo, yung mga hardships na pinagdaanan niya, na naisip niya pa yung magtinda ng silog, ganyan. Yung sinasabi mo na pag talagang nandun ka sa moment na walang-wala ka talaga, kailangan ilabas mo lahat, pigain mo lahat ng mapipiga dyan sa kokote mo. Lagi ko sinasabi kasi kay Neil, no, pag ino-observe ko yung effort niya nung medyo, ano ba? Pwede ko sabihin to? Nung medyo taguto, medyo mahina ang benta. Diba? Sabi ko, parang mas masustansya yung mga mga ginagawa mo. Pero pag dumadalo yung ginhawa, pag maraming benta, parang medyo, ampaw yung utak nito. Sabi ko, pag talaga taghirap ka at meron ka naman talagang ibubuga, alam mo sa sarili mo, meron ka naman talagang galing, pigain mo na. Wag na yung paarte-arte. Wala kang pera, arte-arte ka pa. So, nakakatuwa talaga yung ni Nino. Naisip niya pa yung silog-silog na yun. Iniwan ko lang siya kasi sabi ko, parang, di ba yung loan na sa 500,000? Sabi ko, kinumpit ko parang ilang silog bago ako bayad ng utang. Pero it still is something eh. Kasi may mga iba parang naisip na, pwede ako magganito, pwede ako magganyan. Pero inisip lang nila, hindi naman nila trinay. So at least ikaw, ginawa mo, and naisip mo na, anong nakita mo na yung results, hindi pala to. At least, siya one thing off your list. Hindi na siya yung iniisip na, kaya ko rin yan, pwede kong gawin to, ganyan. Hindi mo nga ginawa, so wala kang rin kinita. Diba? Totoo. Ikaw, Neil, anong favorite mo sa mga shinare nila? Yung pinaka-simple. Yung kay JC na mag-reach out at magtanong. It might sound so simple for most of our listeners. Pero, umamin kayo, mga nakikinig, yung humingi ng tulong, yung magtanong, papaputol ko, ingrown ko. Hindi niyo magawa. Member din kayo ng, sino lang, no? Yung ko nga magtanong, no? Hindi ako magtatanong, Hindi ako. It takes so much humility. Sobrang tindi ng kailangan mong humility. Tapos, ang thinking ko is, to do that, yung ginawa ni JC, lulunokin mo yung pride mo. Pero, hindi naman mo pala talaga nilulunok or inaalis yung pride mo. Kasi kung nilulunok mo yung pride mo, tipong ganon, nalilimos ka na yung part na yun. Eto, hindi. Meron pa naman akong volume dinideliver. If there's an opportunity, sige, game. Kasi, technically, kumita rin naman pala si Nino doon sa in-offer ko. Ang nangyari is, may nahanap si Nino na mapapagkatiwalaan niyang video editor in the form of JC nga. Imagine kung hindi nga nag-reach out si JC. It is very easy to do in desperate moments. Sa totoo lang, napakadaling humingi ng tulong kapag desperado ka. Pero kailangan pa bang umabot sa desperate moments bago ka humingi ng tulong? Yun ang pinakaano ko dito. Nagustuhan ko. Ngayon, sa mga gusto pong sundan ng mga yapa ni Nino at ni JC, hindi nung may warrant Okay, hindi nung may warrant. Naayos na yon. Hanapin niyo po siya. Nasa description ng podcast na to, yung mga links nila. Pati po, yung mga YouTube videos nila, nakalink din sa description.
Hanapin po natin yan. Nino and JC. Last words na lang for someone who is aspiring to become a video editor. Simulan natin sa iyo, Nino. Ako sa mga aspiring video editor, the only challenge that I experienced when I just getting started is to be the video editor of all trades. Parang jack of all trades, in short. So, kaya mo gawin yung ganito, and all the stuff na skills as a video editor. I think if you really want to be excellent in one thing, you just have to be focused on one thing. Kung ang mga nakuha mong kliyente or video editing is kunwari nasa wedding industry, then focus on that specific market and be the top editor on that market. Kung napunta ka sa mga coaches na ang bilis mo ma-pick up nung mga sinasabi nila, yung mga golden nuggets nila na sinasabi during their video webinars, public speaking, and then focus on that and be the best editor in that market. Kasi that's the only time that you can scale and you can charge more kasi you know what they are doing. Because if the business owner reach out and they know that you care about their baby or their business, and you know how to make their baby grow, that's the time that they will trust you and pay you more. Because you're not just an editor. You're someone that they can trust. Ganda lang. Okay, sa'yo, Boss JC. Fellow MUP. Yes, so sa akin naman, siguro sa mga aspiring editors, una, know your currency. For example, if you're someone looking for experience, yun. Meron kasi mga offer na parang medyo mababa lang. So, if you're someone na looking for experience, pwede mong patusin yun or applyan just to gain experience. Kasi sa mga group, parang napakarami na parang binabash yung mga medyo mababang rates. Pero it will depend pa rin naman sa editor kung apply niya yun or not. Totoo. Lahat naman yata tayo, Corina, nagsimula sa putyo-putyong rates. Diba? Mas kinuha natin yung experience. Pero ako noon, aminin ko, hindi naman experience habol ko. Habol ko lang talaga ng pera. Tapos afterthought na lang, okay, natutunan ko to. Okay. Maraming salamat po, Mr. JC at Mr. Nino, IGGV Marketing. Kung gusto niyo pong matuto sa kanila, follow niyo sila, stalk niyo po sila. Wala pa silang course. I'm saying wala pa kasi malay mo, meron silang ituro later on. Who would know, diba? Yes. Corina, maraming salamat for this episode again na kino-co-host mo. And para isampal yung katatanan kapag purita, gumagana ang utak. Kaya kung ikaw ay nasa purita stage ngayon, this is the perfect time for you na paganahin mo yung utak mo. Be resourceful kasi one day you'll look back and say na, kaya ko pala nung wala akong pera. Mas kaya ko pa ngayon na meron na akong pera. Yun lang. Bye, Bashers. Bye, Bashers. Yon! Congratulations! You have survived another episode of the $1 Million Filipino Freelancer Podcast. If you want more sabunutan ng feeling session, go download all the other episodes. If talagang hungry ka for more of our content, go to our Facebook group. It's linked in the description below. You can also tag us on Facebook and Instagram kung meron kang topics you would like us to discuss. If gusto mo kami shoutout, okay din kami. Adios!